Ito talaga yun eh. Yung mapapa. Anak ng tokwa. Pagkasarap naman ni Ray. Yung dating hindi ka naman mahilig kumain ng tokwa pero mapapakain ka. Actually, ganyan ako ng bata pero natuto akong magluto. Ay naku, pagkasarap naman pala ng tokwa. Kaya nga ayan, dali-dali ko nang kinuha yung tokwa sa ref. And second recipe na nga itong gagawin ko sa tokwa na ito. Dahil dalawa lang naman kami dito ni Kelvin, wala pang ka-share na chikiting. Kaya kasya yan pandalawahang ulam. So tokwa series ito guys, yung isang recipe na bago at kakaiba ay in-upload ko na sa aking Facebook at talaga namang madami nang nanonood. Kaya search na yan guys, kung YouTube ka naman, meron na rin yan sa YouTube. Yung unang part, nabanggit ko na yan sa aking video, ipapatry nyo lang at mas maganda i-press nyo yung tofu para talaga namang mawala yung tubig. At kapit na kapit yung mga pampalasa. Tapos ito, tuturuan ko kayo ng panibagong sauce na talaga namang magugustuhan nyo at pwedeng pwede sa mga fried dishes nyo. Naglagay lang ako ng ketchup, pwedeng banana ketchup, pwedeng tomato ketchup. It's up to you. Gamitin mo kung anong available dyan, pero akong ginamit ko tomato ketchup. Soy sauce at sugar. Yung dami ng sugar ay depende sa kung anong gusto mo. Adjust it according to your preference. Diba? Sundin mo ang puso mo. Actually, pwedeng no-cook na yung sauce na to pag halu-haluin nyo lang. Pero kung gusto nyo mas malapot, ito, maglalagay tayo ng slurry. Slurry, pinaghalong cornstarch and water. Idodissolve lang natin yung cornstarch sa normal temperature ng water. Hindi malamig, hindi mainit. Dahil pag mainit, magbubuo-buo yung cornstarch. At first, paglagay nyo ng slurry, mapapansin nyo, opaque pa yung kanyang color. Pero maya-maya lang, magiging translucent na yan. Yan ang kagandahan pag gumamit ka ng cornstarch as sauce thickener. Kung mapapansin nyo, hinalo ko muna mabuti yung mga ingredients bago ko buksan yung aking induction cooker. Continue mixing and let it boil hanggang sa ma-reduce at mag-thickened yung ating sauce. Huwag yung masyadong palaputin dahil kapag lumamig yan, mas lalapot pa yung kanyang consistency. Para mas healthy, maglalagay ako ng vegetables on the side. Pero syempre optional yan. Pwede kayong pumili ng mga vegetables na gusto nyo. Kung wala naman, pwedeng wala. Huwag natin ipilit. Ito naman yung ating mga coating. Ipe-prepare na rin natin habang nakapress yung ating tofu at nagtutubig. Chill lang siya dun kasi ang init ng panahon, diba? Pinaghalo ko lang ang cornstarch at harina, tapos asin, paminta, at maglalagay din ako ng Spanish paprika. Pero pwede din kayong gumamit ng Chinese 5-spice kasi yun yung gagamitin ko mamaya sa tofu. So pwedeng yun na rin ang ilagay nyo dyan. At kung wala naman kayo ng mga ganyang herbs and spices, gamitin nyo kung anong meron kayo dyan. Ako na may nagsasuggest lamang. Next ay itlog. Isang itlog lang yung gagamitin ko para hindi aksayado. Batihin gaya ng usual mong ginagawa. Pwede kang gumamit ng gatas kung ayaw mong gumamit ng itlog at ito, breadcrumbs. Kung wala kang breadcrumbs at hindi ka pa nakakabili, pwedeng skyflakes. Nag-promote talaga no? Pwede yung mga flakes, dikdikin mo lang maigi, kaganda ng itsura no. Ito na nga yung aking tokwa, yung kalahati niyan, ibang recipe yung ginawa ko, o diba? Paulit-ulit. Check nyo yan guys, matutuwa kayo. Malaking tofu and firm tofu itong gamit ko na nabili ko sa grocery store. Pero pwede nyo gamitin yung mga tofu na square-square na nabibili sa palengke o sa mga tindahan. Ginamitan ko lang yung tokwa ng asin, paminta, at ng Chinese 5-spice. Try nyo yan guys, ang sarap ng kakalabasan. Tapos, nilamas-lamas ko, pinindot-pindot, ganon. At ayan, yung tatlong coatings na ginawa natin kanina, una muna dito sa ating flour mixture. Tapos, idadunk natin dyan sa beaten egg. Palibutan lamang ng mabuti. Siyempre, ang technique dyan, yung kamay mo na ginamit mo sa basa ay huwag mo gagamitin sa tuyo. O diba, kung yung kanan mong kamay ginamit mo sa flour, yun din yung gamitin mo sa breadcrumbs. Tapos yung left side, iyon yung gamitin mo sa may egg. Para hindi magdikitan yung ating mga coating sa iyong kamay. At gamit nga ang aking induction cooker at itong aking cute na deep fryer. Set na to guys. Lahat na mga yan kung saan nabibili, pinopost ko po yung link sa description box. Check nyo na lang. Ang cute niya kasi meron na siyang kasamang thermometer. Ayan, kapag magdi-deep fry tayo, 160 degrees Celsius to 180 degrees Celsius. Para ma-achieve natin yung perfect golden brown crispy. Nakakatuwa dito sa mga mass flex cookware guys. Mabilis ka lang makaluto. So, save time, save energy. Kung gasol lang gamit nyo, save gas. Kidding aside guys, talagang matipid gamitin yung aking mga non-stick pan from Mass Flex. At ayan na nga, i-garnish lang natin siya and lagay lang natin yung mga sides na vegetables na ginawa natin kanina. At syempre pa, huwag kakalimutan yung ginawa nyong katsu sauce na talaga namang napakasarap. Naku, try nyo na to guys. Tsak magugustuhan nyo at ng buong pamilya. Comment down below kung kumusta ang inyong experience dito sa ating tokwatsu. Kumaganon pa no? Tofu katsu. Ine-enjoy ko na nga yung pagtikim. Bago ko pa ito maubos, gagawa pa ako ng isang plate para kay Kelvin. O diba ang kukit ng aking mga plates? Nabili ko lang din yan sa Shopee. Kaya naman sign na to, pabudol ka na. At ito pa, dahil ayaw naman nating maaksaya yung mantika, isang gamit pa lang, kaya
Tama-tama itong nabili ko sa Shopee na oil drainer. Actually, pwede din siya pag magsasala kayo ng mga fruit juices nyo. Madami pang iba, diba? Ang ganda, aesthetic. Ayun lang, ako nga pala ang inyong kusinerang ininera, Jane Nicholson Silvestre. See you in my next vlog.